Sa isang tahimik na baybayin sa baryo ng Batangas, halos lahat ng tao ay kilala si Kapitan Baldo. Isang makapangyarihan at maimpluwensyang kapitan ng barangay. Kilala siya hindi lamang sa kanyang posisyon, kung hindi pati na rin sa kanyang kayabangan. Para kay Kapitan Baldo, ang respeto ay para lamang sa may pera at kapangyarihan. May isa siyang anak na babae, si Sheena. Maganda, mahinhin, at may mabuting puso. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay na ibinibigay ng kanyang ama, simple lamang ang pangarap ni Sheena, ang magmahal ng totoo. At ang lalaking minahal niya ay si Mark. 28 taong gulang si Mark. Isa lamang itong mangingisda sa paningin ng marami. Araw-araw itong pumapalaot sa madaling araw, habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog. Kayumanggi ang balat niya dahil sa init ng araw at laging mingiti sa labi kahit hirap sa buhay. Ngunit sa likod ng simpleng pananamit ni Mark ay nagtatago ang isang lalaking may mabuting puso at marunong rumispeto. Hindi sukatan ng pera para maging mabuting tao. Madalas sabihin ni Shelo, matalik na kaibigan ni Mark. Si Shelo ang laging nagbibigay ng payo kay Mark. Tahimik ngunit matalino. Alam niyang tunay ang pagmamahalan ni Mark at Sheena. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa dalawa. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sina Mark at Sheena sa tabing dagat, nasalubong nila sina Frechy, Darren at Joaquin, ang mga kaibigan ni Sheena na kilala bilang mga mapangmata sa mahihirap. Ay wow, Sheena! Natatawang sabi ni Frechy. Talaga bang mangingisda lang ang boyfriend mo? Tumawa si Darren. Baka naman ang honeymoon niya someday sa bangka. Pati si Joaquin ay napailing. Sayang ka, Sheena. Ang ganda mo tapos ito lang. Tahimik lamang si Mark. Sanay na siya sa pangmamaliit. Pero si Sheena, hindi napigilan ng sarili. Mas mabuti nang mabait kaysa mayabang. Matapang niyang sagot. Natahimik sandali ang tatlo, ngunit halatang hindi kumbensido. Hindi nagtagal, nakarating kay Kapitan Baldo ang balita patungkol sa relasyon ng kanyang anak at pati na rin itong si Mark. Galit na galit ang kapitan. Ano? Anak ng mangingisda? Sabi niya, habang pinapalo ang mesa. Hindi ako pumapayag na ang anak ko ay maghihirap. Pa, mahal ko po si Mark. Nanginginig na sabi ni Sheena. Hindi sapat ang pagmamahal. Ang kailangan mo ay lalaking may pangalan at may kapangyarihan. At doon nagsimula ang banggaan. Lalong pinagbawalan ni Kapitan Baldo si Sheena na makipagkita kay Mark. Pinantaan pa niya ang binata. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong mawalan ng hanap buhay dito sa baryo. Tahimik lamang si Mark habang nakayuko. Ngunit pag-uwi niya, hindi niya napigilang masaktan. Ganun ba talaga kababa ang tingin nila sa akin? Mahina niyang tanong kay Shelo. Ngumiti si Shelo na matalik niyang kaibigan. Huwag kang mag-alala pare. Darating din ang araw na makikita rin nila ang tunay mong halaga. Lumipas ang mga linggo, ngunit lalong naging maigpit si Kapitan Baldo kay Sheena. Halos hindi niya na ito pinapalabas ng bahay nang walang kasamang tao. Samantala, si Mark ay patuloy lamang sa kanyang simpleng pamumuhay. Araw-araw pa rin siyang pumapalaot at tila walang pakialam sa pang-iinsulto ng iba. Pero gabi-gabi, tahimik siyang nasasaktan. Minsan, ay nakita sila ni Sheena ng palihim doon sa may lumang kubo malapit sa dagat. Pagod na ako, Mark. Umiiyak na sabi ni Sheena. Pakiramdam ko, nakakulong ako. Hinawakan ni Mark ang kamay nito. Konting tiis na lang, Sheena. Balang araw, patatanggap rin tayo ng papa mo. Ngunit hindi yon ang nangyari. Dahil isang gabi, may dumating na bisita sa bahay ni Kapitan Baldo. Isang binatang politiko. Si Congressman Andrew Villarreal. Matalino magsalita, pormado, at galing sa may impluwensyang pamilya.
Ngumiti ng malaki si Kapitan Baldo. Ito ang lalaking nababagay sa iyo, anak. Napatulala si Sheena. Papa, hindi ko po siya mahal. Matututunan mo rin siyang mahalin balang araw. At mula noon, pilit na inilalapit ni Kapitan Baldo si Andrew sa kanyang anak. Samantalang si Mark, pilit namang inilalayo. Hindi nagtagal, kumalat sa baryo na balak ipakasal ni Kapitan Baldo si Sheena kay Andrew. Maraming natuwa at maraming nasiyahan. Napakaswerte naman ni Sheena, sabi ni Freddy. Politiko ang mapapangasawa, dagdag ni Darren. Ngunit si Mark ay tila unti-unting nawalan ng pag-asa. Bakit hindi mo ipaglaban, pare? Di ba mahal mo si Sheena? Tanong ni Shelo. Tahimik lang si Mark. Yun na nga eh. Pero kapag mahal mo ang tao, minsan kailangan mo rin siyang palayain. Hindi alam ni Shelo kung bakit tila may tinatago si Mark. May mga gabing nawawala ito nang hindi niya alam kung saan pumupunta. At minsan, may mga taong nakapormal ang pumupunta sa bahay ni Mark at agad ring umaalis. Pero hindi na yun pinansin ni Shelo. Samantala, lalo namang yumabang sina Freddy at ang barkada nito. Hoy Mark, baka gusto mong mag-apply bilang bodyguard sa kasal? Pangungot siya ni Joaquin. Ngumiti lang si Mark. Hindi siya sumagot. Hanggang sa dumating ang araw ng isang malaking charity event sa bayan. Halos lahat ng kilalang tao ay naroon. Mga negosyante, mga politiko, at mayayamang pamilya. Siyempre kasama si Kapitan Baldo at pati na rin itong si Andrew. Habang abala ang lahat, isang mamahaling sasakyan ang dumating sa venue. Isa-isang bumaba ang mga kilalang negosyante. Pagkatapos, tahimik na bumaba si Mark. Napatigil ang lahat. Si Mark? Pulong ni Freddy. Naka-Amerikana ang binata at may kasamang mga abogado at negosyante. Biglang lumapit ang organizer. Welcome po Sir Mark Fernandez. Salamat po sa malaking donasyon ninyo para sa mga mangingisda. Natigilan si Kapitan Baldo. Anong donasyon? Ngumiti ang organizer. Sir Mark po ang may-ari ng malalaking palaisdaan dito sa Batangas. May mga pwesto rin po siya sa palengke at may resort din po siya sa Isla Verde. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Baldo. Hindi siya makapaniwala. Samantala, ang buong venue ay namamangha kay Mark. Pati sina Freddy, Darren at Joaquin ay natameme. Imposible, bulong ni Darren. At doon inamin ni Mark ang totoo. Hindi ko sinabi ang tunay kong katayuan sa buhay. Dahil gusto kong mahalin ako. Dahil sa pagkatao ko. Hindi dahil sa pera. Napayuko si Sheena habang umiiyak. Hindi dahil sa nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Mark. Kung hindi dahil nakatakda na siyang ikasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Walang iba kung hindi si Andrew. Wala siyang magawa dahil ipinagkasundo siya ng kanilang mga magulang sa pamilya nitong si Andrew. Parang gumuho ang mundo ni Sheena nang makita si Mark. At si Kapitan Baldo naman ay tuluyang nawala ng masabi. Makalipas ang ilang buwan, natuloy ang kasal ni Sheena at Andrew. Magarbo, maraming bisita at maraming politiko. Ngunit walang saya sa puso ni Sheena. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay merong mali. At tama nga siya. Dahil unti-unting nabunyag ang totoong ugali ni Andrew. Nang sila ay magkasama na sa buhay. Mahilig ito sa sugal, napakababaero, at higit sa lahat, magnanakaw sa kaba ng bayan. Isang umaga, nagulantang ang buong bayan. Naaresto kasi si Andrew dahil sa pagnanakaw. Hindi lang simpleng pagnanakaw ng pera, kung hindi pagnanakaw sa mga taong pinaglilingkuran niya. Ito ay ang taong bayan. Nabalita iyon sa telebisyon. Halos mawala ng malay si Kapitan Baldo. Lalong bumagsak ang kanyang pangalan nang madamay siya sa iskandalo. Ang akala niya ay
Mas uunlad na ang kanilang buhay. Pero iba ang nangyari. Si Sheena naman ay umiiyak sa sulok ng kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala sa mga ganitong pangyayari. Huli na ang lahat. Mahina niyang sabi. Samantala, si Mark naman ay nagkaroon na ng panibagong kasintahan. Ito ay walang iba kung hindi si Nadine. Masaya na ang mga ito sa paghahanda sa nalalapit nilang kasal. Hindi man naging sila ni Sheena sa huli, pero natutunan naman ni Mark na may mga taong darating para mahalin ka ng buo. At si Nadine yon, ang taong laging nasa tabi niya noong akala ng iba ay wala siya ng lahat. Nakilala niya si Nadine sa kabilang baryo sa Batangas. Simple lamang ito, mabuting tao at anak rin ng isang mangingisda. Hindi nagdalawang isip si Mark na mahalin itong dalaga sapagkat hindi naman siya mahirap mahalin dahil meron siyang taglay na mabuting puso. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan at dumating na nga ang araw ng kasal ni na Mark at Nadine sa kanilang pribadong resort sa isla. Simple lamang ngunit elegante. Tahimik ang dagat, mahangin at puno ng tunay na tao ang paligid. Mga taong nagmamahal sa kanila. Habang naglalakad si Nadine papunta sa altar, hindi napigilang mapaluhan itong si Mark. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tunay siyang naging masaya. Samantala, sa kabilang bayan, tahimik na nakaupo si Kapitan Baldo. Habang pinapanood sa cellphone ang video ng kasal, kasama niya roon si Sheena. Pareho silang walang imik. Unti-unting tumulo ang luha ni Kapitan Baldo. Kung hindi ako naging hayok sa yaman, sana siya ang naging manugang ko. Ngunit huli na. Dahil ang lalaking minamaliit niya noon ay mas mayaman pa pala kaysa sa lahat ng mga ipinagmamalaki niya. Pero higit sa pera, si Mark ay may mabuting puso at yon ang pinakamahalagang kayamanan na hindi nakita ni Kapitan Baldo. Napayuko si Sheena habang ito ay umiiyak. Mahal ko pa rin siya, Papa. Ngunit wala na silang magagawa pa. Dahil minsan, kapag sinayang mo ang isang taong tunay na nagmamahal sa'yo, maaaring hindi na siya bumalik pa. Lumipas ang 2 taon matapos ang engrandeng kasal ni na Mark at Nadine doon sa pribadong resort ng mga Fernandez. Marami nang nagbago sa baryong minsang puno ng tsismis, pangmamaliit at kayabangan. Ang dating simpleng mangingisdang si Mark ay lalo pang iginalang ng mga tao, hindi dahil sa kanyang tunay na kayamanan, kung hindi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi kailanman nagbago ang pakikitungo ni Mark sa kapwa. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga mangingisda sa kanilang bayan, pati na rin sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Nagpatayo siya ng libreng cold storage facility para hindi masayang ang huli ng mga maliliit na mangingisda. Nagbigay rin siya ng mga scholarship sa mga anak ng mahihirap na pamilya. At sa bawat pagtulong niya, mas lalo siyang minahal ng mga tao. Samantala, si Nadine ay naging mabuting asawa kay Mark. Tahimik ngunit matatag. Siya ang naging katuwang ni Mark sa lahat ng negosyo nito. Ngunit higit sa lahat, siya ang naging pahinga ng lalaki matapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan nito noon. Madalas silang makita sa isla habang maghahawak kamay tuwing dapit hapon. At sa bawat ngiti ni Mark, alam ni Nadine na tuluyan ng naghihilom ang sugat ng nakaraan. Samantala, ibang-iba naman ang naging buhay ni na Kapitan Baldo at Sheena. Matapos makulong si Andrew dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, halos lahat ng dati nilang kaibigan ay bigla na lamang nawala. Ang mga taong dating nakapaligid sa kanila dahil sa impluwensya at pera ay isa-isa nang lumayo. Pati sina Frechy, Darren at Joaquin ay hindi na halos magpakita sa kanila.
Doon unang naranasan ni Kapitan Baldo ang mapag-iwanan. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa lumang balkonahe ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ng dagat. Naalala niya si Mark. Naalala niya kung papaano niya itong ipahiya, tinakot at minalit noon. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Napakalaki ng pagkakamali ko, mahina niyang bulong. Sa buong buhay niya, akala niya pera at kapangyarihan ang sukatan ng pagkatao. Hindi niya nakita ang tunay na yaman ni Mark, ang pagiging mabuting tao nito. At habang iniisip yun ni Kapitan Baldo, lumabas si Sheena dala ang 2 tasa ng kape. Tahimik siyang umupo sa tabi ng ama. Pa, Mahina niyang sabi. masaya na siguro siya ngayon. Hindi kaagad nakasagot si Kapitan Baldo. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya. Sa tingin ko, anak, oo. Pasensya ka na, anak, ha? Nangialam ako sa relasyon mo. Hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun. Nagsisisi ako, anak. Pinagsisisihan ko ang lahat. Napangiti si Sheena kahit may luha sa kanyang mga mata. Mabuti naman. Masaya na rin ako para sa kanya. Masaya ako dahil alam kong masaya na siya. Patawad talaga, anak. Kasalanan ko. Hindi ka sana nahihirapan ngayon kung hindi dahil sa pagiging makasarili ko at pagiging hayok ko sa pera. Patawad, anak. Huwag na nating isipin yun, Papa. Kalimutan na lang natin. Ang mahalaga ay pwede pa tayong magbago. Pwede niyo pa pong baguhin ang mga pagkakamali ninyo. Tuluyan na ngang napaiyak si Kapitan Baldo. Dahil sa kanya, nahihirapan ang puso ng kanyang anak. Siguro ito na marahil ang kapalit ng lahat ng kayabangan niya. Ang makitang nahihirapan ang kanyang anak na para bang tinudurog ang kanyang puso. Hindi na muli pang nagkita sina Mark at Sheena matapos ang lahat ng pangyayari. Ngunit minsan, mula sa malayo, natatanaw ni Sheena ang resort ni Mark doon sa may kabilang isla. At sa tuwing nakikita niya ang masasayang ilaw doon tuwing gabi, napapangiti na lamang siya habang tahimik na tinatanggap ang katotohanan na may mga pagkakataong hindi sapat ang pagmamahal kapag pinairal ang kapalaluan at kasakiman. At may mga taong kahit minsan mong minahal, hindi na muling mapapasayo pa. Sa huli, natutunan ni Kapitan Baldo ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang taong tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kung hindi yung marunong magmahal, rumespeto, at manatiling mabuti sa kabila ng lahat. Dahil ang kayamanang galing sa puso ay kailanman hindi kayang pantayan ng anumang halaga ng salapi. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ang halaga ng isang tao base lamang sa estado niya sa buhay o sa laki ng kanyang kayamanan. Ang tunay na yaman ay makikita sa kabutihan ng puso, sipag at respeto sa kapwa. Ang kasakiman at pagiging mapangmata ay kadalasang nauuwi sa pagsisisi sa huli, habang ang kabutihan at pagpapakumbaba ay siyang nagdadala ng tunay na tagumpay at kaligayahan sa ating mga puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? At ano ang mapapayo nyo sa mga taong tulad ni Sheena na naguguluhan kung papaanong magdidesisyon? Kung susundin niya ba ang kanyang puso, ang kanyang isip, o ang kanyang mga magulang? I-comment nyo naman ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito.
Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.